Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel. At tinatalakay pa rin natin yung kaugnayan ng mga anghel sa mga tao. Banggit dito na yung mga anghel, sila yung kumukuha sa kaluluwa ng mga tao. Sila inuutusan ni Allah na magdala ng kaluluwa ng tao sa sinapupunan at di pa pang mga gawain nila. Ngayon insyaAllah, al-malaikatu wal mu'minun. Ang ugnayan sa pagitan ng mga anghel at ng mga mananampalataya. Sinasabi, tahaddathna fil mabhath as-sabiq an ad-dawr alladhi kallafa Allahu al-malaika al-qiyamu bihi tajahu bani Adam. Natalakay natin nung nakaraan yung pangkalahatan na ugnayan ng mga anghel sa mga tao. Ayon sa kung ano ang itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sa mga anghel. Yung natalakay dati ay puro pakikitungo ng mga anghel sa mga tao, Musliman o hindi Muslim, sa pangkalahatan. So ngayon inshallah yung tungkol lang sa mga mananampalataya. Alladhi kallafa Allahu malaikata al-qiyamu bihi tajahu bani Adam kulluhum mu'minuhum wa kafiruhum. So mu'min o kafir, yun yung mga natalakay natin nung nakaraan. Ganun ang magiging ugnayan ng mga anghel sa kanila. Fama dakarnahu min tashkilihim lin nutfa, katulad ng nabanggit na sila yung dumarating doon upang dalhin ang kaluluwa ng pitus habang ito ay nandun pa sa sinapupunan ng kanyang ina. At gayon din, wahirasatuhum lil ibad, yung pagbabantay nila sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, watabliguhum lil wahi, ang pagpaparating sa kanila ng kapahayagan. Wa muraqabatuhum lil ibad, ang kanilang pagbabantay, pagmamasid sa mga alipin ni Allah. Wa kitabatul a'mal, pagtatala ng mga gawain. Wa naz'ul arwah, paghila sa mga kaluluwa sa panahon ng kamatayan. La tukhtassu bikismin min bani adama duna kisim. Wala bimu'min duna kafirin. So yung mga bagay na ito, yung nauna nating natalakay, walang pinagkaiba. Sa lahat ng mga anak ni Adan, mu'min man o kafir, lahat sila ay ganun ang pakikitungo ng mga anghel sa kanila. Wal malaikatu ba'da dhalika dura mukhtalifu ma'al mu'minina wal kuffar. Pagkatapos nito, ang mga malaika, yung ba'da dhalika duwarun mukhtalif ma'al mu'minina wal kuffar. So liban pa doon, meron namang iba pang mga pakikitungo ang mga anghel sa mga mananampalataya na iba sa pakikitungo nila sa mga kuffar. Wa sanatanawalu dawrahum wa mawqifahum min kilal farikaini bil bayani wa tawdi. So tatalakayin nga ang mga ito inshallah at lilinawin natin. So yung una, matlabul awwal, dorul malaikati tujahul mu'minin, ang papel ng mga anghel, kumbaga sa kanilang pakikitungo sa mga mananampalataya. Ang papel ng mga anghel sa kanilang pakikitungo sa mga mananampalataya. Kumbaga yung kanilang magiging gampanin sa mga mananampalataya. At meron ditong tinukoy na, ilan ba lahat ito na tinukoy? $11, $13. Marami rin pala. Inshallah. 18, 19,
Sa 22, merong 22 na mga gawain ng mga anghel na may kinalaman sa mga mananampalataya na tinukoy sa libro. Alhamdulillah. Sa 22 ito lahat. Try nga natin i-enumerate muna kasi magandang may lista yung lahat-lahat muna bago natin matalakay isa-isa. So yung una, yung pagmamahal daw ng mga anghel sa mga mananampalataya. Pangalawa, paggagabay sa mga mananampalataya. Pangatlo, pagpapadala ng biyaya sa mga mananampalataya. Pang-apat, ang mga anghel sila ay nagsasabi ng amin sa dua ng mga mananampalataya. Panlima, sila ay nananalangin ng kapatawaran para sa mga mananampalataya. Balikan natin, parang may nalito doon sa likod. Ilista muna natin lahat para pag tinalakay natin, inshallah, dire-diretso. Sa 23 lahat ito. Pero katulad ng ginawa natin doon sa Ashratus Sa'a, nilista muna natin lahat at saka natin tatalakayin isa-isa. So nga una, ang pagmamahal ng mga anghel, minamahal ng mga anghel ang mga mananampalataya. Pangalawa, ginagabayan ng mga anghel ang mga mananampalataya. Siyempre sa utos ni Allah. Pangatlo, ang mga anghel ay nagpapadala ng biyaya sa mga mananampalataya. Siyempre sa lahat ng konteksto na ito, hindi yung anghel mismo ang nagbibiyaya sa mga mananampalataya. Ginagamit lang sila ni Allah. Okay? Nilinawin lang natin. Pangapat, ang mga anghel ay nagsasabi ng amin sa dua o panalangin ng mga mananampalataya. Panlima, nananalangin ang mga anghel ng kapatawaran, humihiling ang mga anghel ng kapatawaran para sa mga mananampalataya. Number 6, sila ay dumadalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya sa pag-aaral. Dumadalo ang mga anghel sa pagtitipon ng mga mananampalataya sa pag-aaral. Number 7, ang mga anghel sila ay nagtatala, naglilista ng mga dumadalo sa Jumu'ah. Itinatala nila, nililista ang mga dumadalo sa Jumu'ah. Pang-7, ang mga anghel ay kasama ng mga tao palagi. Kumbaga, dumarating sila, aalis. Ibig sabihin, walang anumang oras, liban na lang na merong anghel. Yung mga kupar, may kasabihan, siguro narinig nyo na rin sa mga klase nyo, pag biglang tumatahimik, sabihin nila may dumaan na anghel. Kalokohan yun. Laging may anghel, actually. Laging may anghel. So yung mga anghel, sila ay dumarating at tumaalis, at yun nga, palaging may anghel kasi nililista nila yung mga gawain ng tao. Ngayon yung paano yung loob ng bahay na mayroong picture. So maaaring walang anghel doon sa loob ng bahay pero nandun yung anghel sa labas ng bahay at maaaring gagawin pa rin niya yung ginagawa niya. Okay? Kasi baka may pilosopo sabihin niya, yung anghel hindi pumapasok sa bahay ng may picture, ilalagay ko tong picture ko, i-display ko para hindi makapasok si Malakal Maut. Tanga na lang yung ganun yung kanyang logic. Papasok yun, kahit ano pang ilagay niya dun. Hindi matatakot si Malakal Maut sa picture niya. So yung 7, teka lang may kulang. Yun yung 7 nga, yung dumarating yung mga anghel at umaalis. May kulang dito sa enumeration nila. Okay, yung mali yung yung pagkakaprint.
7 yung naglilista ng Jumu'ah, di ba? Tapos 8 ito dapat. Kasi Roman numerals yung nilagay. Roman numerals, mali yung pagkakaprint dito. Marunong kayo magbasa ng Roman numerals? Hindi. Paano yung relo pag Roman numerals, di nyo alam. Hanggang 10 lang. Mali itong may mali. Naging doble yung 7. O 8 pala yung pagdating at pag-alis ng mga anghel. So 9, ano yung 9 sa Roman numerals? Ha? I tsaka X. Huwag nyo na isipin, masakit sa ulo. Number 9, dumarating ang mga anghel sa nagbabasa ng Quran. Okay, kung nagbabasa ka ng Quran, darating ang mga anghel, inshallah. Number 10, ipinararating nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbati ng salam ng mga Muslim. Di ba? Yung sala ala nabi, nakakarating yon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng mga anghel. Ngayon kung paano nangyayari yun, buhay ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libingan, hindi na natin alam yun. Wala nang tayong nalalaman doon, yun ay al-ghaib. Basta ito yung nababanggit sa mga batayan. Hindi natin bibigyan ng interpretasyon. 11, sila ay nagbibigay ng mabuting balita sa mga mananampalataya. Nagbibigay sila ng mabuting balita sa mga mananampalataya. 12, ang mga anghel ay, yun nga, ginagamit sila ni Allah sa iba't ibang mga gawain. Nagdudulot sila na dumating sa mga mananampalataya ang iba't ibang mga panaginip. Okay. Number 13, lumalaban ang mga anghel kasama ng mga mananampalataya sa panahon ng digmaan. Siyempre, hindi natin maaring masabi na palagi itong nangyayari. Pero napagtibay sa mga batayan ng mga anghel, dumating sila sa Badar at dumating sila doon sa yung Exodus, yung pag-alis ni Musa alayhis salam mula sa Egypt, pagtawid nila ng Red Sea, naroon yung mga anghel at iba't iba pang pagkakataon. Yung 13, 14, ang pangangalaga ng mga anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mga anghel pinangalagaan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15, sa bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa 15, ang mga mananampalataya sa pangkalahatan, sila ay tinutulungan ng mga anghel. Siyempre sa paraan na gusto ni Allah. Okay? Kung gusto ni Allah na mahirapan ka na hindi darating sa iyo ang anghel, siya masusunod. Okay? Hindi yung palagi kang umaasa na agad-agad masusolusyonan ng iyong mga problema. Ilalagay ka ni Allah sa pagsubok kailan man niya naisin. Sa paraan na naisin niya. 16. Ang mga anghel ay dumadalo sa janaza ng mga matutuwid. Ang mga anghel ay dumadalo sa janaza ng matutuwid. Number 17, ang mga anghel, nilililiman nila ang mga syahid, yung mga martir, yung mga namatay sa labanan, nilililiman ng mga anghel ang mga syahid sa pamagitan ng kanilang mga pakpak. Number 19, pangangalagaan ng mga anghel ang Makkah at Madina laban sa Dajjal. Natalakay na natin to, di ba? Doon sa Dajjal. Hindi makapasok ang Dajjal sa Makkah at Madina dahil babantayan ito ng mga anghel. So lahat ng lugar mapupuntahan ng Dajjal. 20, si Isa alayhis salam ay bababa kasama ang mga anghel. Di ba? Natalakay na rin natin to. 21, ang mga anghel ay magpapalaganap ng kanilang mga pakpak sa paligid ng Asyam. Yun na nga yung Greater Syria. So, matatalakay pa natin ito ng mas malalim, inshallah, sa susunod. Kung kailan ba ito mangyayari, kung ito ba ay sa araw ng paghuhukom o bago yung araw ng paghuhukom, ibig sabihin,
o sa ano pa mang panahon. Kasi konti lang nabanggit dito, yung hadith lang talaga. Pero hanapin ko rin to inshallah. 22, may mga gawain na kapag ginawa ng mga tao kasabay ang mga anghel ay magkakaroon sila ng reward. Halimbawa, kapag ang ma'mum ay nagsabi ng amin kasabay ng imam, ibig sabihin nagiging kasabay na rin niya ang mga anghel. Dahil yung mga anghel sumasabay sila sa pagsasabi ng amin sa imam. Okay? Kaya pag yung pagkatapos ng Fatiha, di ba? Jahriya, malakas yung pagkaka-recite ng Fatiha. Yung amin, isabay nyo sa imam. Inshallah, huwag kayong mauuna o yung iba OA lapahaba masyado pinapalakas. Yung iba sintonado pa yung pagkakabanggit ng amin. Hindi kailangan isigaw yun. Yung sapat lang na naririnig. Hindi yung kailangan isigaw. Tapos, na yun? Tama pa, 22 na, di ba? 22 lang yung lahat, di ba? 22 lang. Sa inyo yun, yung Ilan? 22 lang, 22. Sa 22, lahat-lahat yun, alhamdulillah. So ngayon, inshallah, balikan natin yung number 1. Yung number 1, so yung pagmamahal ng mga anghel sa mga mananampalataya. So minamahal ng mga anghel ang mga mananampalataya. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu abdan nada Jibril." Na kapag minahal daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isa niyang alipin, ay tinatawag niya si Jibril alayhi salam. Kapag meron daw alipin na minamahal si Allah, papatawag niya si Jibril alayhi salam at sasabihin kay Jibril alayhi salam, "Inna Allaha yuhibbu fulanan faahbibhu." Tunay na si Allah ay nagmamahal sa tao na ito, kaya mahalin mo rin siya. Inutusan niya si Jibril alayhi salam na mahalin din ni Jibril ang tao na ito. Fayuhibbuhu Jibril. Dahil dito ay mamahalin din ni Jibril ang mananampalataya na yaon. Fayunadi Jibrilu fi ahlis sama. Pagkatapos nito ay magtatawag si Jibril doon sa mga ahlus sama, yung mga nilalang na nasa langit. Ang tinutukoy dito syempre mga anghel din. At sasabihin ni Jibril, "Inna Allaha yuhibbu fulanan faahibbuhu." Tunay na si Allah ay nagmamahal sa tao na ito, kaya mahalin din ninyo siya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Na dahil dito ay mamahalin siya ng mga anghel na nasa langit. Thumma yuda'u lahu al-qubul fil ard. At pagkatapos nito, siya ay makakatanggap nga, yung tao na yun na minahal ni Allah, na minahal ni Jibril, na minahal ng mga anghel sa langit, magkakamit siya ng pagtanggap dito sa lupa. Ibig sabihin, magiging katanggap-tanggap siya kahit sa mga anghel na nasa lupa o iba pang mga nilalang na nasa lupa, lalong-lalo na ang mga mananampalataya, alhamdulillah. So mananampalataya, minamahal niya ang kanyang kapwa, mananampalataya. Okay, kapag nakita ka ng mananampalataya, nagpapakilalang mananampalataya, tapos laging may kagalit, magduda na kayo dun sa, hindi ko naman sinasabing munafik, pero kaduda-duda yung mananampalataya na laging may kagalit o kumbaga may lagi may sinisiraan, lagi may chinichismis, ganun. So yung tao, magiging katanggap-tanggap siya sa kanyang kapwa mananampalataya kapag siya ay naging katanggap-tanggap sa mga tao na nasa
langit. So yung pangalawa na ginagawa ng mga anghel, pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya, tasdidul mu'min, ibig sabihin ng tasdid, ginagabayan sila patungo sa sadad. Sadad, ibig sabihin pagiging matuwid. Na technically ginagabayan o ginagamit ni Allah ang mga anghel upang gabayan ang mga mananampalataya. So merong hadith uli na iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Hassan bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a lahu, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin para kay Hassan bin Thabit, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. O Allah, tulungan mo siya, si Hassan bin Thabit, o Allah, tulungan mo siya sa pamagitan ng Ruhul Kudus. Sino tinutukoy dito? Ruhul Kudus, si Jibril alayhis salam. So nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulungan ni Allah si Hassan bin Thabit sa pamagitan ni Jibril alayhis salam. At gayon din ay ulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sino nagulat nito? Iniulat din ito ni Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari din ang nagulat nito. Qala Sulaiman alayhis salam, sinabi raw ni Sulaiman alayhis salam, la tufanna al-laylata bimi'ati imra'a. Na sinabi raw ni Ibrahim alayhis salam na makikipagtalik daw siya sa 100 sa kanyang asawa sa isang gabi lang. Wa talidu kullu imra'atin yuqatilu fi sabilillah. At ang bawat isa sa mga babae na ito ay magbubuntis at manganganak inshallah ng isang makikidigma sa landas ni Allah. Makikidigma sa landas ni Allah. Pero ito nga yung problema rito. Hindi siya nagsabi ng inshallah. Hindi nagsabi si Sulaiman alayhis salam ng inshallah. Faqala lahul malik o faqala lahul malak, kaya sinabi sa kanya ni hindi binanggit ko sinong anghel. Sinabi sa kanya ng isang anghel o sinabi talaga sa kanya. Sinabi ng anghel kay Sulaiman alayhis salam, Kul insha'Allah. Sabi ng anghel kay Sulaiman alayhis salam, sabihin mo insha'Allah. Sabihin mo, inshallah, may kipagtalik ako sa 100 sa aking mga asawa at silang lahat ay manganganak ng bata na makikidigma sa landas ni Allah. Pero hindi nga niya sinabi ang inshallah, falam yakul, hindi niya ito sinabi. Wa nasiya, at ito'y kanyang nakalimutan, fa'atafa bihinna, at ginawa nga niya yung plinano niyang gawin, walam talid illa imra'atun minhunna nisfu insanin. At yun nga, walang ni isa man sa mga babae na iyon ang nabuntis o nanganak, liban na lang sa isang nanganak ng kalahating sanggol. Ibig sabihin, abnormal yung ipinanganak at ito ay isinilang na patay. Ito ay isinilang na patay. So dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang hadith na ibinanggit natin, di ba? Yung una, humiling siya na tulungan ni Allah si Hassan sa pamagitan ni Jibril alayhis salam. At yung pangalawa, pinaalalahanan ng anghel si Sulaiman alayhis salam na magsabi ng inshallah, pero hindi niya nasabi, nakalimutan niya. At yun nga, dahil dito hindi natupad yung kanyang plano. At pangatlo, panghuli ngayong gabi inshallah, yung tinatawag na salatuhum alal mu'minin ng mga mananampalataya. Sila ay nagpaparating ng kanilang panalangin ng biyaya para sa mga mananampalataya. Akhbaranallahu annal malaikata tusalli ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang mga anghel, sila ay nananalangin ng biyaya para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng pagsasabi natin ng sallallahu alaihi wasallam. Na isalitang sallallahu alaihi wasallam
Ang salla, sallallahu, dito, di ba yung salla, ano siya, fi'il, na madi. Ibig sabihin, nagsala siya. Pero dito sa konteksto nito, sallallahu, ibig sabihin, kumbaga, nagpuri o nagpugay. Okay? Sallallahu alayhi. Hindi ibig sabihin na nagdasal si Allah sa kanya. Hindi. Sa konteksto nito, sa sallallahu alayhi wasallam, salla sa kahulugan na thana, pagpuri o pagbiyaya. Ganon. Yung sallam naman, sallallahu alayhi wasallam, ang pronunciation nun, sallam. May syadda, hindi salam. Hindi sallallahu alayhi wasallam, hindi. Sallam, pareho silang fi'lu, madi. Salla at sallam. Yung salla, nagpugay si Allah, magpugay nawa si Allah sa kanya. At yung sallam, kumbaga, pangalagaan nawa siya ni Allah. Yung salam, as in salam, gawin siyang ligtas ni Allah. Yun yung literal na kahulugan ng sallallahu alayhi wasallam. O ganun din yung konteksto nito ng pag-unawa natin sa sallallahu alayhi wasallam sa mga kataga nito. So merong ayah, nababanggit ito lagi sa khutbah, Inna Allahu malaikatahu yusalluna alan nabi. Tunay na si Allah at ang mga anghel ay nagpaparating ng kanilang pagbati, pagpuri, pagpupugay, paghiling ng biyaya sa kaso ng mga anghel para sa propeta, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi dinagdag dito na yun nga, isa sa mga kahulugan ng salam, dinagdag dito na humihiling sila yung mga anghel ng kapatawaran para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nasa chapter 33 verse 56, Suratul Ahzab. Yung sumunod na ayah, doon pa rin sa Suratul Ahzab, pero nasa verse 43. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Si Allah, siya ang nagpaparating ng kanyang sala sa inyo. Yung sala sa kahulugan nito yung biyaya. At gayon din ng kanyang mga anghel. Sila ay humihiling kay Allah na kayo ay mabiyayaan o mapatawad sa inyong mga kasalanan upang alisin kayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At si Allah ay palaging mahabagin sa kanyang mga alipin na mananampalataya. So dito, wa kana bil mu'minina rahima, yung kana dito sa konteksto ng palagi. Okay, hindi kana na past tense. So yung sala rito, wassalatu minallahi ta'ala thana'uhu alal abdi enda malaikatihi. Ang sala dito sa konteksto nito, ito ay ang pagpuri ni Allah sa kanyang alipin sa mga anghel. So, kumbaga, kaharap ni Allah yung mga anghel at pinupuri ni Allah ang mga mananampalataya sa harap ng mga anghel. Merong isang hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abil Aliyah. As-salatu minallahi azza wa jal ar-rahmah. Ang sala na tinutukoy doon sa Kul huwalladhi yusalli alaykum, sala ibig sabihin rahma o habag ni Allah. Yuqalu la manafatu bainal qawlain. So walang contradiction doon sa dalawang sinabi na kahulugan ng sala kung ito ay habag ni Allah o pagpuri ni Allah sa kanyang mga mananampalataya. So yun ang ibig sabihin ng sala ni Allah para sa mga mananampalataya. Amma salatu minal malaikati fa bima'na ad-du'a linnas. At ang sala ng mga anghel para sa mga mananampalataya, ito ay ang pananalangin nila para sa mga tao. Wal istighfaru lahum, at paghingi nila ng tawad para sa kanila. Wa hada ma sanuwaddihu fima ya'ti. At ito ay lilinawin pa inshallah sa mga susunod pang talakayin
Inshallah. So, tutuloy natin ito sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.